William! Ay, kuya! Alam mo ba, ito naman ang isa sa pinakabagong food adventure natin ngayon. Kaya nga po, kakain na naman po tayo. Nasaan ba tayo ngayon? Nandito po tayo sa pinakasikat na smash burger dito sa Hospitalet. Sa Hospitalet del Llobregat, malapit na ito sa Esplugas del Llobregat. So, anong kakainin natin ngayon? Ang kakainin po natin burger. Ito yung mga nauusong mga burgera, smash burger, yung mga Mediterranean food, okay. So ngayon, kikilalanin natin ang may-ari ito kasi balita ko ang may-ari nito, Pilipino na naman. Si Pilipino. Paano ba yan? Pilipino pala, may-ari. Tanong natin kung Batanggenyo rin. Tayo. Ay, kung Batanggenyo ikaw na mag-interview. So ngayon mga katambayan, kilalanin natin ang nasa likod ng Koya Smash Burger. Kami kasi mag-asawa, napag-usapan namin na gusto namin magtayo ng business na kakaiba. Hindi yung sasabihin mo na okay naman yung pagkain natin, so kailangan lang natin i-elevate. Kailangan lang natin mag-formalize natin yung pagsiserve, yung decoration natin, yung garnition, saka yung pagkaiba ng ganun din ang pagkain pero iba yung style, iba yung pagkagawa ng pagluluto kasi yung based sa experience po namin mag-asawa na ako sa restaurant, siya din dati sa restaurant saka naging hotel pero natanto-tanto po namin na mas maganda na ibahin po yung pag-serve natin bilang Pilipino pa rin tayo pero kailangan din natin mag-serve sa ibang lahi pero yung pagkain po na isi-serve natin is pangkalahatan po para yung tao po na pumunta dito hindi lang yung hinahanap yung pagkain natin pero kasi mayroon din tayong sineserve na pagkain po natin ng Pilipino pero iniba ko lang yung pagkaluto, yung pagka-decorate ng pagkain para makilala po sa ibang lahi na lalo na po ng mga Espanyol, matikman po yung pagkain natin. Yung especially po yung presentation talaga yun po ang pinaka at saka yung lasa po at saka yung paggawa po ay kasiro po, yung homemade po talaga. Hindi po talaga gumagawa kami dito na hindi po namin pinoproseso yung pagkain. Actually, yung kuya po, sa lahat po nung dumating po ako dito at mayroon na po akong mga nakilalang mga kababayan natin, Pilipino, lagi po akong tinatawag na kuya, tsaka yung sa katrabaho ko po na mga kasama kong Pilipino, kuya po ang tawag laging kuya, kahit sakali, kuya po ang laging tawagan nila sa akin, pati na po yung ibang lahi dito lagi naging kuya na po ng tawag nila sa akin. Saka yung ibig sabihin po ng kuya talaga is sa ibang term po ng Japanese po kasi kung fusion tayo ng Asiatiko is a good person live in the mountain po. Yung mga parang sa atin po is yung isang taong may magandang kalooban nanirahan po sa bundok o sa ano po. Yun po ang ibig sabihin ng kuya sa Japanese na term po. Pero sa dito po normal po sa ating Pilipino is yung kuya is yung alam naman ng lahat na yung hermano mayor po, yung matandang kapatid po natin. At yung kuya po talaga is a sign of respect po talaga. Kasi lahat na pag tinatawag mo kuya, pag hindi ka tumatawag ng kuya sa ibang kapwa natin Pilipino na hindi po na mas matanda sa atin, walang respeto po para sa atin. Alam mo po natin ng lahat na yung kuya is isang palabra po na napaka taas po ng ating mga kababayan po. So ito ay ang salsa paprika na 12 hours na pinausukan. 12 hours na pinausukan. 12 hours pa na itong pinausukan. Paano kaya nila ginawa? So ito patatas, brown patatas. So tikman natin ano yung lasa ng 12 oras na pinausukan ang salsa ito. Ano kaya ang lasa po niya? Ating tikman. Ito na, croquetas. Croquetas. Meron siyang
Rabo de Toro. Trufa. So ito yung may trufa sa loob. Rollito de ternera, tapos may trufa siya. Ayan. So ito yung lumpia na merong trufa sa loob, no? Lumpia na ternera, o rollitos de ternera na merong trufa sa loob. So ayan, no? Kakaiba, no? Kasi kadalasan yung ating rollitos de primavera, kadalasan merong cerdo, no? Pero ito ay ternera na merong trufa sa loob. So ito fried, no? Pinirito, no? Na merong carne iberico. Oh, carne iberico. So kakaiba, no? Kasi ang nasa loob ng karne niya ay iberico. So pinirito siyang gyoza. Lleva rabo de toro también, dos carne, rabo de toro y yung tinapay niya is coronat, kombinasyon de donut y croissant. Ito yung Hawaiiana. Ito yung Hawaiiana, ito yung Koya. Ito na yung Hawaiiana burger. Ayan. So yung yan, may ham and pineapple. Siyempre, kaya nakikita ko may pineapple, oh. Ayun, malaki. Oo. Cerdo caramelizado siya. Tapos yung kanin sa baba. So, ito yung kanilang sambaw, no? Para siyang adobong baboy ng matamis. Matamis. Sweet. Sweet. Luto. Kasi mas creamy siya at saka yung ingredients siya pinaghaluan namin ng may touch ng Italiano. Yung paresiro may tiramisu, may toke ng tiramisu pero pinaglaro namin yung mangguplot at saka tiramisu. Yung ingredients niya. Ayan, no? Sobrang nabusog ako. Kaya nga po ako din po eh. At saka iba-iba talaga ang ang luto ng burger nila, no? Sagang very unique. At talagang dito mo lang hahanap-hanapin at pupuntahan kay Koya. So ano pang hinihintay natin, mga katambayan? Pumunta na at bisitahin natin ang Koya Smash Burger na matatagpuan sa Calle Empecinado, numero 10. Madali lamang puntahan ito. Ito ay malapit lamang sa Line 5, Pobilian Casa. Kaya ano pa hinihintay nyo? Punta na at bisita na kay Koya Smash Burger.